Mga minamahal naming taga-subaybay, isang mapait na paalala ang hatid ng ating kwento ngayong araw. Minsan, ang pag-ibig na inaakala nating langit ay siya ring impyerno. Ang taong nangako ng forever ay siya ring maglalagay ng lason sa puso mo. Sabi nila, walang masihigit pa sa tapang ng isang ina. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang araw sa buhay mo, ang araw na ipinanganak mo ang iyong anak, ay siya ring araw ng iyong pagkawasak? Handa ba kayong samahan si Liwayway sa kanyang paglalakbay mula sa pagiging biktima tungo sa isang reyna ng katarungan? Pakinggan natin ang unang kabanata ng Sumpa ng Liwayway. Ang pagbagsak ng isang bilyonaryo. Hinaplos ni Liwayway ang gilid ng nangingitim na crib. Ang amoy ng baby powder at gatas ay bumabalot sa buong pribadong silid. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mayroon na siyang anak, si Kulas, ang aking munting liwanag. Tumingin siya sa kanyang asawa, si Sinag Reyes Montemayor, nakasandal sa pinto, matangkad, makisig, at may bakas ng pagod sa mga mata. Ilang oras pa lang siyang gising, pero ang tanging nais niya ay yakapin si Sinag. Gusto niyang iparamdam kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanilang buhay ngayon. Nakangiti si Liwayway. Sinag. Nakahinga siya ng malalim. Inabot ang kanyang kamay. Pero hindi gumalaw si Sinag. Nanatili siyang nakatayo, tulad ng isang rebultong may marmol na kalamigan. Hindi siya lumapit para halikan siya. Hindi siya lumapit para hawakan ang bata. Sa halip, naglakad siya sa bedside table at dahan-dahang inilapag ang isang makapal na folder na may lagda ng isang law firm. Sinag, ano yan? Tanong ni Liwayway. Ang ngiti ay unti-unting namatay sa kanyang labi. Ang boses ni Sinag ay formal, tila nag-uulat ng financial statement. Walang init, walang damdamin. Ang mga papeles para sa ating diborsyo, Liwayway. Narinig niya ang bawat salita. Ngunit ang kanyang utak ay tumangging iproseso ito. Nanginginig ang kamay ni Liwayway nang abutin niya ang folder. Sa loob, isang formal na petition for annulment ang nakita niya. Anong biro ito, Sinag? Kararating lang ni Kulas. Hindi ito nakakatawa. Ang pagtawa niya ay naging pilit, humahantong sa isang huni ng takot. Tumitig si Sinag sa kanya, at sa mga mata nitong kayumanggi ay nakita niya ang isang estranghero. Hindi ito biro, Liwayway, at hindi ito annulment, ito ay diborsyo. Sa ilalim ng kasunduan, maaari tayong maghiwalay pagkatapos ng kapanganakan ng bata. Kasunduan? Bulong niya. Ang kasal ba natin ay isa lang kasunduan? Hindi siya sumagot. Sige, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung bakit. Mahal mo ako, Sinag. Hindi ko maintindihan. Mahal kita. Naisip ni Liwayway ang mga pangarap niya, ang pagmamahal niya, ang pagsuko niya sa kanyang probinsya para sa lalaking ito. Lahat ba ay kasinungalingan? Biglang huminga ng malalim si Sinag at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ngunit ang tingin niya ay hindi tingin sa isang asawa, kundi tingin sa isang bagay na kailangan ng itapon. Ikaw ay kailangan lang, Liwayway, para sa isang bagay, para sa Montemayor legacy, at nagawa mo na iyon. Ano? Kailangan ko ng tagapagmana, si Mama, si Doña Carmen. Kailangan niya ng Montemayor na may pure blood. At ikaw, huminto siya, at ang mga sumunod niyang salita ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni Liwayway. Ikaw ang perpektong blankong canvas. Mula ka sa probinsya, walang koneksyon, inosente. Madaling papirmahin, madaling kalimutan. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Tumingin si Liwayway sa crib. Si Kulas, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay. At paano naman ang pagmamahal na ipinakita mo? Ang mga pangako? Ang mga gabi? Ngumisi si Sinag, isang mapait na ngisi. Ang pag-ibig? Liwayway,
Ang puso ko ay may nagmamay-ari na. Mula noon pa man. Umabante siya at sa unang pagkakataon ay lumambot ang kanyang boses pero mas masakit pa kaysa sa kanyang kalamigan. Mahal ko si Luningning. Palagi siyang luningning. Hindi ka nagkamukha sa kanya, pero ikaw ang tanging paraan para magkaanak kami nang hindi nasisira ang reputasyon ng pamilya. Luningning. Ang pangalan ay parang latigo. Ang babaeng socialite, ang matagal ng kaibigan ni Sinag na sa tingin ni Liwayway ay isa lang simpleng karibal. Ngunit hindi. Ang karibal pala ay ang pinili. Nasa labas siya, sabi ni Sinag. Ang mata ay biglang nagningning. Naghihintay siya. Magiging asawa ko siya. Pagkatapos mong pumirma. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang dibdib. Ang sakit ay pisikal, hindi emosyonal. Pakiramdam niya ay may punit sa kanyang kaluluwa. Huwag kang umiyak, Liwayway. Nanginig ang kanyang kamay. Nilukot niya ang petition for annulment. Napunit ang papel at parang tunog din ng pagkapunit ng kanyang buhay. Tumawa si Sinag, isang maikling, walang pakialam na tawa. Magsasayang ka lang ng lakas, ang kasunduan ay kasunduan. At ang bata, ang boses niya ay biglang naging banta. Ang bata ay Montemayor. Wala kang karapatan sa kanya, Liwayway. Hindi mo siya pwedeng abutin. Mayroon kang pera sa bangko, pwede kang umalis at mamuhay ng tahimik. Kung hindi, lumingon siya sa crib at sa wakas, nagbigay ng isang mapanganib na tingin kay Kulas. Sisiguraduhin kong wala kang matitira, maging ang alaala ng pagiging ina. Pumirma ka. Ngayon na. Pumasok ang mga nurse na ang muka ay puno ng pag-aalala, dala ang ingay ng mga gulong ng trolley. Ang pagpindot ni Liwayway sa call button ay nagbigay ng sandaling kalituhan sa silid. Sinamantala ito ni Sinag. Wala kang kailangang ipaliwanag, Liwayway. Magiging maayos ang lahat kung pipirma ka na. Dahan-dahan siyang lumapit sa crib, hinaplos ang pisngi ni Kulas. Ang pagdampi ng kamay niya ay tila huling paalam. Huminga siya ng malalim. Suminghot sa huling pagkakataon ang amoy ng kanyang anak. Hindi ko hahayaan. Bulong niya hindi kay Sinag, kundi sa kanyang sarili. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Ngunit ang desisyon ay hindi na sa kanya. Pumukaw ang ingay ng sapatos sa marmol na sahig. Pumasok si Doña Carmen Montemayor, ang matanda, mayaman at reyna ng kanilang imperyo. Ang kanyang presensya ay parang air conditioner na biglang nagpalamig sa buong silid. Ano ang nangyayari rito, Sinag? Bakit may ingay? Umalis ka na ba, Prosebisyana? Nilapitan ni Doña Carmen si Liwayway. Tinitigan siya sa mata. Sa mga mata ng matanda ay walang awa, tanging paghamak. Tumingin ka sa akin, Liwayway Solis. Ang iyong trabaho ay tapos na. Nanganak ka na. Ito ang iyong pera. Mag-impake ka. Lumayas ka na sa aming buhay. Inihagis ni Doña Carmen sa kama ang isang brown envelope na makapal. Hindi niya tiningnan kung magkano ang laman. Alam niya, hindi nito matutumbasan ang halaga niya. Ang bata ay mananatili dito. Si Kulas ay Montemayor. May lahi siyang dugong bughaw. Hindi siya maaaring lumaki sa putik ng probinsya ng Kalinaw. Durog na durog ang puso ni Liwayway. Ngunit ang galit niya ay mas matindi. Tumayo siya. Kahit nanginginig pa ang katawan, tinanggal niya ang IV line sa kanyang kamay, inilayo ang tingin sa mga nurse na nagmamadaling ayusin ang mga gamit. Hindi mo ako pwedeng paalisin na parang basura, Doña Carmen. Ako ang nanay ni Kulas. May karapatan ako. Ngumiti si Doña Carmen. Ang ngiting tanging masasamang tao lang ang may kayang ibigay. Karapatan? Liwayway, ang tanging karapatan mo ay ang lumabas sa pinto na yan. Ang kasunduan mo sa akin ay malinaw. Hindi ka kasama sa pamana. Ang bata lang. Tumingin siya kay Sinag, na nakatayo lang doon, tahimik,
parang isang malaking anino. Nag-aalangan pero hindi kumikilos. Huwag kang hihingi ng tulong, liwayway. Ang huling saksak sa kanyang puso ay nang makita niya, sa labas ng tinted glass ng silid, may isang babaeng nakatayo. Si Luningning de Guzman. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress, nakasandal sa dibdib ni Sinag, at nakatingin kay Liwayway, may ngiti ng tagumpay. Ang ngiti na nagsasabing, "Ako ang nanalo. Ikaw ay wala." Hindi na niya kinaya. Ang luha ay pilit na bumagsak, pero agad niya itong pinunasan. Hindi, hindi pa tapos. Hindi mo pa ako tinalo. Umalis na, sigaw ni Doña Carmen. Naglakad siya palabas. Hindi na siya lumingon kay Sinag. Hindi na siya lumingon kay Luningning. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang anak, si Kulas. Ang munting muka ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pag-ibig niya ay naging isang sumpa. Sisiguraduhin kong babalik ako para kunin ka, anak, at babagsak ang lahat ng nagpahirap sa atin. Umuulan. Ang deluxe taxi ay tumigil sa isang sulok ng Maynila. Bumaba si Liwayway, basang-basa ng ulan. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa mga damit na suot niya at isang maliit na bag na may lamang cellphone. Hindi niya tinanggap ang pera ni Doña Carmen. Tiningnan niya ang screen ng telepono. Isang pangalan. Atorino Diwa de la Cruz. Ang tanging kaibigan niya mula noong nag-aral siya ng business course sa Maynila bago siya ikinasal kay Sinag. Nag-aalangan siyang tumawag. Hindi siya pwedeng humingi ng tulong sa kaibigan sa ganitong kalagayan, pero wala siyang choice. Ring, ring, Diwa. Humihingal siya. Liwayway, bakit ka tumatawag? Hindi ka ba nanganak? Anong nangyayari? Bakit ganyan ang boses mo? Napahagulhol si Liwayway, pero pilit niyang pinigil. Kailangan mong maging malakas. Diwa, kailangan ko ang tulong mo. Natahimik sa kabilang linya. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko kailangan ng balikat para iyakan. Kailangan ko ng isang bagay na mas mahalaga. Ano iyon, Liwayway? Kailangan ko ng batas. Para sa akin at sa anak ko, si Sinag at ang nanay niya. Kinidnap nila ang anak ko at pinilit nila akong pumirma ng diborsyo. Ginawa nila akong isang surrogate lang, Diwa. Isang kasangkapan. Narinig ni Diwa ang pagkabasag ng kanyang boses. Liwayway, nasaan ka? Huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita, pero linawin mo. Gusto mo bang bawiin ang anak mo o gusto mo ng pera? Napatingin si Liwayway sa kalangitan. Ang ulan ay lumalakas, parang luha ng mundo. Hindi para sa pera, Diwa. Para sa hustisya. Kailangan ko ng patunay na sila ang masama at sisiguraduhin kong babagsak ang Montemayor Group. Kailangan kong manalo para sa anak ko. Ang kanyang boses ay naging malinaw, malakas, at mapanganib. Hindi na ito ang boses ng biktima, kundi ang boses ng isang inang handang maging isang sundalo. Sa loob ng maliit na apartment ni Attorney Diwa de la Cruz, ang ilaw ay patay. Tanging ang liwanag ng screen ng laptop ang nagbigay ilaw sa silid. Si Diwa ay isang abogadong may matalas na isip at may puso, subalit ang kwento ni Liwayway ay nagbigay ng panginginig sa kanyang likod. Hindi ito simpleng diborsyo. Hindi ko maintindihan, Liwayway, bakit napakalamig ng kasunduan na ito. Bulong ni Diwa habang binabasa ang mga fine print ng prenuptial agreement na nilagdaan ni Liwayway bago ang kasal. Nakatingin lang si Liwayway sa kawalan, ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Noon, ang tingin ko, ito ay pagmamahal na may proteksyon, sagot ni Liwayway. Sabi ni Sinag, kailangan lang daw para sa negosyo ng pamilya. Hindi ko inakalang proteksyon para sa kanila laban sa akin. Napabuntong hininga si Diwa. Ang tanging benepisyo mo ay ang isang lump sum na pera at ang pagiging legal na asawa na magbibigay ng anak.
Walang karapatan sa pamana. Walang karapatan sa kumpanya. Walang support maliban sa child support na pwedeng alisin kung babawiin nila ang bata. Alam ko, malamig na sabi ni Liwayway. At kailangan nilang bawiin ang bata para maikasal si Sinag kay Luningning. Hindi ako papayag. Sinuri ni Diwa ang mga termino ng kasal. Ang kasal ay may bisa lang habang wala pang anak. Pagkatapos ng kapanganakan, ang diborsyo ay pwedeng maganap anumang oras. Ito ay hindi kasal, Liwayway, sabi ni Diwa. Ito ay isang kontrata ng negosyo at ginawa kang isang incubator para sa kanilang apelyido. Naramdaman niya ang sakit ng mga salitang iyon, pero pinigilan ni Liwayway ang luha. Hindi na ako iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Alam mo ba kung mayroong anumang financial transaction na hindi mo naaalala? Tanong ni Diwa. Ang kanyang mata ay nakatutok sa mga papeles ng bangko. Tila ba masyado silang nagmamadali? Transaksyon? Nag-isip si Liwayway. Naalala niya ang mga araw na kasama niya si Sinag sa mansyon. Bilang isang probinsyana, ang kanyang buhay ay limitado sa loob ng bahay. Wala akong alam sa negosyo nila, sabi niya. Pero, naalala ko, bago ang kasal, sinabi ni Sinag na kailangan niyang i-activate ang isang joint account para sa mga household expenses. Normal iyon, sabi ni Diwa. Hindi, giit ni Liwayway. Ang pinakamalaking transaksyon na ginawa namin ay nang bumili kami ng isang sofa na $200,000. Pero isang gabi, may nakita akong papel. Nakakalat sa mesa ni Sinag. Akala niya natutulog ako. Flashback. Ang silid ay madilim. Tanging ang laptop lang ni Sinag ang nagbibigay ilaw. Nakita ni Liwayway ang isang bank statement na may nakasulat na Montemayor Group at isang napakalaking halaga ang inilipat sa isang account na walang pangalan. Hindi siya nakatapos ng college sa Maynila, pero nagtrabaho siya bilang bookkeeper sa maliit na negosyo ng kanyang tiyahin sa probinsya. Hindi niya alam ang complex na negosyo ng Montemayor, pero alam niya kung ano ang pula at berde sa balance sheet. Alam ko kung paano magbasa ng financial report, Diwa, sabi ni Liwayway. Biglang lumabas ang isang side ng kanyang sarili na hindi niya pa nakikita. Hindi ako kasing edukado ng mga asawa nila, pero nagtrabaho ako sa aming probinsya. Ang tawag nila sa akin, the human calculator. Liwayway. Hindi makapaniwala si Diwa. Naalala ko ang isang transfer, malamig na sabi ni Liwayway. Isang wire transfer na nagkakahalaga ng 500 million pesos mula sa Montemayor Charity Foundation papunta sa joint account namin. Pagkatapos, sa loob ng 24 oras, inilipat ito sa isang offshore account. Mabilis na nag-type si Diwa sa kanyang laptop. Kinumpirma niya ang mga transaksyon sa bangko. Natahimik sila. Ang tanging ingay ay ang pagpapatunog ng keyboard. Napakalaki niyan, Liwayway. Kung totoo iyan, hindi lang ito diborsyo. Ito ay money laundering. Huminga ng malalim si Diway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May mali pa, Liwayway. Tingnan mo ito. Ipinakita ni Diwa ang isang entry. Transfer from Montemayor Charity Foundation to S.R. Montemayor and L. Solis joint account. Liwayway, ang Montemayor Charity Foundation ay isang non-profit organization. Ang mga transaksyon nila ay may tax-exempt status at ang paglilipat ng pera mula sa isang charity papunta sa isang personal account, iyan ay illegal na illegal. Tumango si Liwayway. Ang kanyang sakit ay nagiging galit. Ginamit nila ako. Ginawa nila akong dummy para sa isang illegal transaction. Ang akala nila, isa lang akong mangmang na probinsyana na madaling utusan. Kailangan natin ng kopya ng original documents, sabi ni Diwa. Kung hindi, ang salita mo ay walang kabuluhan laban sa kanila. Liwayway,
Hindi lang ito tungkol sa iyo. Kinasasangkutan nito ang buong Montemayor Group. Kung magpapatuloy tayo, maghanda ka na. Para sa digmaan. Tiningnan ni Liwayway ang maliit na ultrasound picture ng kanyang anak na nakalagay sa gilid ng mesa ni Diwa. Ni Nikki, ang kanyang mata ay naging matalim at ang kanyang tinig ay tumigas. Maghanda tayo, Diwa. Wala akong kailangang protektahan kundi ang sarili ko at ang aking anak. Sisiguraduhin kong babayaran nila ang lahat. Hindi na ako ang inosenteng Liwayway na umasa sa pag-ibig ni Sinag. Isang linggo pagkatapos ng paghaharap sa ospital, si Liwayway ay nagbalik sa mansyon ng Montemayor, hindi bilang asawa, kundi bilang isang magnanakaw sa sariling buhay. Nag-ayos si Diwa ng legal na paraan para makakuha siya ng ilang personal na gamit, ngunit ang talagang hinahanap ni Liwayway ay ang katotohanan. Pumunta siya sa guest wing na noon ay silid-tulugan ni Sinag bago sila ikasal. Doon, alam niyang may inilagay si Sinag na isang box na puno ng mga bagay na ayaw ni Doña Carmen na makita. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at mamahaling libro, natagpuan niya ang hinahanap, isang lumang kahon na gawa sa kahoy ng nara. Inangat ni Liwayway ang takip, mga sertipiko, trophy sa golf, at mga sulat na tila galing sa mga tagahanga. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang litrato. Hinawakan niya ang litrato at naramdaman niya ang malamig na hampas ng katotohanan. Ito ay larawan ni Sinag noong bata pa, masaya, nakangiti ng totoo. Pero hindi siya ang kasama. Ang babae sa tabi niya ay napakaganda. May ngiti na parang nakawala sa isang panaginip. Ang kanyang buhok ay itim, mahaba, at ang hugis ng kanyang mukha, siya. Ang babaeng iyon ay kamukhang-kamukha niya. Nagsimulang manginig ang kamay ni Liwayway. Lumingon siya sa likod ng litrato, kung saan may sulat kamay. Aurora, 1999. Walang hanggang pag-ibig. Aurora, hindi si Liwayway. Umupo si Liwayway sa sahig, at sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Ngunit hindi ito iyak ng lungkot, kundi iyak ng matinding galit. Ang pag-ibig niya ay isang kasinungalingan. Isa siyang clone. Nang bumalik siya kay Diwa, ang litrato ay nasa kanyang kamay. Sino si Aurora, Diwa? Ang kanyang boses ay parang kalawang, matalim at magaspang. Tiningnan ni Diwa ang litrato, napakunot ang noo niya. Liwayway. Si Aurora ay ang asawa ng panganay na kapatid ni Sinag, si Kuya Inigo. Namatay si Inigo at si Aurora sa isang car accident mga 7 taon na ang nakakaraan. Pero bakit kamukha ko siya? Bakit nakasulat walang hanggang pag-ibig sa likod? Bakit may folder siya ng mga litrato ni Aurora sa bahay niya? Liwayway, huminga ng malalim si Diwa. May mga chismis. Sinasabi na si Sinag, may obsession kay Aurora. Masyadong malapit sila. At sinasabi na si Sinag ang may kasalanan sa aksidente dahil siya ang nagmamaneho. Namatay ang ilaw sa kanyang mga mata. Sa wakas, alam na niya. Siya ay hindi Liwayway Solis para kay Sinag. Siya ay si Aurora, the second coming. Nang gamitin siya ni Sinag para sa isang tagapagmana, ginamit din niya siya para mapunuan ang isang butas sa kanyang puso. Ang pag-ibig na naramdaman niya ay hindi totoo. Ito ay guilt, obsession, at ang pagnanais na muling buhayin ang isang patay na babae. Ang pagkadurog ay naging isang malamig na apoy sa kanyang dibdib. Hindi na siya iiyak. Ngayon, oras na para lumaban. Hindi lang para sa hustisya, kundi para sa karangalan ng pagiging liwayway. Sa sumunod na araw, pumunta si Liwayway sa isang department store na may pera na pinag-ipunan niya. Hindi niya ginamit ang pera ni Doña Carmen. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang damit probinsyana, ang mukha na palaging may takot, ang katawan na parang laging nag-aalangan.
Tapos na ang pagiging biktima, bulong niya. Ibinenta niya ang huling gold necklace na bigay ni Sinag. Pinambili niya ng isang sharp business suit na kulay emerald green na sumasalamin sa katatagan. Pinahaba niya ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay pininturahan ng isang makeup na nagpapatindi sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya si Aurora. Siya ay mas matindi kay Aurora. Mas matalino. Mas mapanganib. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang dating liwayway ay patay na. Isinilang ang isang strategist na handang gumamit ng kanyang katalinuhan at ang kanyang sakit bilang sandata. Nasa loob sila ng opisina ni Diwa. Handa na si Liwayway sa kanyang unang hakbang. Kinuha niya ang litrato ni Aurora. Maingat, kinuha niya ang gunting. Hindi niya pinunit, kundi maingat niyang ginupit ang litrato. Kalahati lang. Ang kalahating may mukha ni Aurora at bahagi ng ulo ni Sinag. Inilagay niya ito sa isang simpleng puting sobre. Walang pangalan. Walang sulat. Ipadala mo ito sa private office niya, Diwa. Personal. Liwayway. Sigurado ka ba? Alam mo kung gaano kasensitibo ang bagay na ito kay Sinag. Kailangan niyang malaman na alam ko. Ngumiti si Liwayway, ngunit ang kanyang ngiti ay walang kagalakan. At kailangan niyang matulog na may tanong, bakit ako? Hindi makatulog si Sinag Reyes Montemayor. Sa loob ng 2 araw, paulit-ulit niyang tinitingnan ang kalahating litrato ni Aurora. Ang kalahating litrato na nagpapatunay na alam ni Liwayway ang pinakamalaking sikreto ng kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay perpekto na sana. Si Luningning ay nasa tabi niya, si Kulas ay ligtas sa mansyon, at ang Montemayor Group ay patuloy na lumalaki. Ngunit ang simpleng pagtanggi ni Liwayway na pumirma sa diborsyo ay parang isang crack na unti-unting nagpapabagsak sa kanyang tore. Anong problema mo, Sinag? Tanong ni Luningning habang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Bakit parang multo ang nakita mo? Si Liwayway lang yon, isang mahirap na probinsyana. Babayaran lang natin yan at tapos na. Nainis si Sinag sa kawalang ingat ni Luningning. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Ning. Si Liwayway, nagbago siya. At ang litratong ito, hindi niya dapat ito nakita. Bakit? Ano ba ang problema kung kamukha mo siya ni Aurora? Walang pakialam na tanong ni Luningning. Wala na si Aurora. Pero ako, nandito ako, Sinag. Ang totoo mong pag-ibig. Tiningnan ni Sinag si Luningning. Nakita niya ang kagandahan, ang kaseksihan, ang apil sa mata ng lipunan. Pero wala siyang nakitang pag-unawa. Si Luningning ay ang babaeng kailangan niya para sa kanyang image. Pero si Liwayway, kahit noong inosente pa, ay mayroon pa ring malalim na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Isang koneksyon na ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Ang araw ng settlement meeting. Ginawa ito sa opisyal na conference room ng Montemayor Group. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Nasa mesa si Doña Carmen, si Sinag, at ang kanilang Chief Legal Counsel. Sa kabilang banda, si Liwayway at si Attorney Diwa de la Cruz. Pumasok si Luningning, hindi kasama sa pag-uusap pero umupo sa tabi ni Sinag, isang formal na pagpapakita na siya ang asawa sa hinaharap. Ngunit nang pumasok si Liwayway, lahat ay natahimik. Nakasuot siya ng emerald suit. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay expressionless. Hindi na ito ang babaeng umiyak sa ospital. Ito ay isang businesswoman. Nagsimulang magsalita si Doña Carmen. Ang kanyang boses ay malamig at dominante. Liwayway, hindi mo kailangang gawing mahirap ang buhay namin at ang buhay mo. Pirmahan mo ito. Isang non-disclosure agreement at isang malaking settlement na magbibigay sa iyo ng financial freedom. Ngumiti si Liwayway. Ngunit ang kanyang mata ay nanatiling walang emosyon. Sa tingin niyo, gaano katindi ang halaga ng aking dangal at ang kinabukasan ng aking anak? Ang 30 milyong piso? Nagulat sila.
Hindi nila inakalang magsasabi si Liwayway ng halaga. Ang aking dangal at ang kinabukasan ng aking anak ay hindi nabibili ng barya. Hindi ng 30 milyon. Hindi ng 3 bilyon. Wala kang karapatan sa pera namin, sigaw ni Doña Carmen. Meron akong karapatan sa hustisya, malamig na sagot ni Liwayway. Gusto mo bang maghirap? Tanong ni Sinag, sa wakas ay nagsalita. Ako na ang naghirap, sagot ni Liwayway, tumitig sa kanya. Ngayon, oras na para sa inyo. Biglang hinarap niya si Luningning. Miss de Guzman, ang boses niya ay malinaw. Bakit ka narito? Ayon sa aking abogado, ang mga contractual na katrabaho ay hindi pinapayagan sa isang legal proceeding ng Montemayor Group. Nagulat si Luningning. Excuse me? Ako ang magiging asawa ni Sinag? Asawa? O contractual? Ganoon din ang sinabi nila sa akin, sabi ni Liwayway. At alam ko ang halaga ng isang Montemayor wife, ang halaga ng pera. Kaya, I'm afraid, tumingin siya kay Doña Carmen. Hindi ko pwedeng pirmahan ang anumang kasunduan hanggat hindi natin nalilinaw ang financial status ng pamilya Montemayor. Nagulat si Sinag. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Sinag, kinuha ni Liwayway ang folder na dala ni Diwa at inilapag sa mesa ang isang kopya ng bank statement. Gusto kong malaman kung bakit may 500 million pesos na wire transfer mula sa Montemayor Charity Foundation papunta sa joint account natin. Pagkatapos, inilipat ito sa isang offshore account? Tumindig si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay naging puting-puti. Attorney De La Cruz, iyon ay isang confidential na impormasyon. Iyan ay illegal na nakawin. Ngumiti si Diwa. Ang financial records ng isang non-profit na foundation na may tax-exempt status ay pampubliko, Doña Carmen. At ang aming kliyente ay co-owner ng account noong ginawa ang transaksyon. May karapatan siyang malaman. Tiningnan ni Sinag si Liwayway at pagkatapos ay ang kanyang ina. Ang takot ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na aabot sa puntong ito ang simpleng probinsyana. Sinag, ano yan? Bulong ni Luningning ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkabalisa. 1 linggo ang nakalipas mula ng huling harapin ni Liwayway ang pamilya Montemayor. Pagkatapos ng meeting, nagdesisyon si Doña Carmen na bawiin ang lahat ng legal na hakbang at sinubukang pilitin si Liwayway na pumirma sa diborsyo sa pamamagitan ng paggamit ng media. Ngunit si Liwayway ayaw magpaapekto. Ang mga araw at gabi nila ni Attorney Diwa ay inilaan sa pag-aaral ng mga financial record at mga batas laban sa money laundering. Tingnan mo ito, Liwayway. Dito sa original transaction document ng bangko, may authorization code na nakalagay sa pangalan mo. Nakatitig si Liwayway sa document. Isang transfer ng napakalaking halaga at sa ilalim ang kanyang pangalan, ang kanyang e-signature. Imposible, bulong ni Liwayway. Hindi ko yan pinirmahan, hindi ko yan pinayagan, wala akong alam tungkol dyan. Liwayway. Seryosong tumingin si Diwa sa kanya. Sa batas ng Pilipinas, ang isang joint account ay nangangahulugang ang dalawang party ay may pantay na pananagutan sa lahat ng transaksyon. Maaaring pinirmahan ni Sinag ito gamit ang kanyang digital key, pero ang kanyang pangalan ay jointly responsable sa iyo. Pumikit si Liwayway. Naalala niya ang araw na pinilit siya ni Sinag na mag-set up ng digital signature para sa mga household bills daw. Ang kanyang password ay ang kanyang birthday, ang kanyang kaarawan. Ginamit niya ang password ko. Alam mo kung ano ang mas masakit, Liwayway? Huminga ng malalim si Diwa. Ang Montemayor Charity Foundation ay nagre-report sa BIR kapag lumabas ito sa publiko na ang mga pondo ng kawanggawa ay inilipat sa isang personal account para sa offshore investment. Iyan ay malaking kaso ng tax fraud at money laundering. Ang ibig kong sabihin, Liwayway, ang boses ni Diwa ay puno ng pag-aalala.
Ang dahilan kung bakit nagmamadali silang idiborsyo ka ay hindi lang para makasal si Sinag kay Luningning, kundi para ihiwalay ka sa kasong ito. Sa mata ng batas, Liwayway, ikaw ay tumayo si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi lang siya ginamit bilang incubator. Ginawa rin siyang shield para sa kanilang illegal activities. Ang pag-ibig niya ay isang contract at ang kanyang pangalan ay isang weapon na ginamit laban sa bayan. Kung magpapatuloy ang investigasyon, ano ang mangyayari sa akin? Mahinang tanong niya. Sa pinakamalala, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay malungkot. Pwede kang makulong. At ang bata? Baka kailangan mong magbigay ng full custody sa kanila? Ang mga salita ay tumama kay Liwayway na parang kidlat. Ang all is lost moment. Nawala na ang kanyang pagiging biktima. Ngayon siya ay nasa isang malaking krisis ng kaligtasan. Hindi, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay tila boses ng isang estranghero. Hindi ako makukulong. Hindi ako magiging guilty sa bagay na hindi ko ginawa at hindi ko hahayaan na kunin nila si Kulas. Tiningnan niya si Diwa. Ang mga mata niya ay may fire na mas mainit pa kaysa sa araw. Diwa, babaguhin natin ang game plan. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Kailangan nating patunayan na sila ang mastermind at ako ang unwitting victim. Paano? Ang mga Montemayor ay may connection sa gobyerno. Maaari nilang sirain ang reputasyon mo. Huwag silang mag-alala. Sisirain ko muna ang kanila. Napakalma ni Liwayway ang sarili. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis, tulad ng isang computer na biglang natapos ang loading. Diwa, kailangan kong makita si Sinag. Hindi na ako matatakot. Gagamitin ko ang guilt niya. Gagamitin ko ang obsession niya kay Aurora. At kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Doon at doon, kinuha ni Liwayway ang kanyang cellphone. Sa speed dial, ang pangalan ni Sinag. Ring, ring, agad na sumagot si Sinag. Liwayway, bakit ka tumawag? May kinalaman ba ito sa... Hindi ito tungkol sa diborsyo, Sinag. Ito ay tungkol sa 500 million pesos na inilipat sa aming joint account. Natahimik sa kabilang linya. Alam kong ginamit mo ang pangalan ko. Ginawa mo akong accomplice sa money laundering ng nanay mo. Narinig ni Liwayway ang paghinga ni Sinag. Huwag mong ipagpatuloy yan, Liwayway. Delikado yan para sa ating lahat. Delikado? Tumawa si Liwayway. Ginawa mo akong kriminal, Sinag. Ngayon, makikita mo kung ano ang kaya kong gawin. Liwayway, hintayin mo. Nakaupo si Sinag Reyes Montemayor sa kanyang silid. Ang cellphone ay nasa kamay at ang kalahating litrato ni Aurora ay nasa kanyang desk. Ang mga salita ni Liwayway ay tumataginting sa kanyang isip. Ginawa mo akong kriminal, Sinag. Hindi niya alam kung paano siya umabot sa puntong ito. Ang kanyang buhay ay palaging controlled ni Doña Carmen. Lahat ng desisyon ay ginawa para sa kanya. Ang pag-aaral, ang trabaho, at lalo na ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa kay Liwayway ay dapat ay isang simpleng business transaction. Makakakuha siya ng tagapagmana. Makakalimutan niya ang guilt niya sa pagkamatay ni Aurora at Inigo. At si Mama, si Doña Carmen, ay masisiyahan. Pero si Liwayway... Sa loob ng isang taon, ang Liwayway Solis na nakita niya ay hindi lang isang blank canvas. Siya ay isang babae na may munting liwanag. Ang kanyang simpleng pagmamahal, ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang inosenteng pagtingin. Kinasal siya dahil kamukha siya ni Aurora. Ngunit minsan, nakalimutan ni Sinag na si Aurora siya. Naalala niya ang gabi bago ang kasal. Nag-aalangan si Sinag, ngunit sinabi ni Doña Carmen, Sinag, huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig ay isang kalokohan.
Ang mahalaga ay ang apelyido. Gagamitin natin siya, tapos na. Pero hindi ito natapos. Kinakabahan si Sinag. Kung ilalabas ni Liwayway ang katotohanan tungkol sa money laundering, ang buong pamilya ay babagsak. At si Kulas, ang kanyang anak. Dahan-dahang dinial ni Sinag ang numero ni Liwayway. Sumagot si Liwayway, ngunit ang boses niya ay walang damdamin. Sinag, mayroon kang 24 oras. Liwayway, makinig ka sa akin. Pakiusap, huwag mong gawin ito para sa ating anak. Para sa ating anak? Ginawa mo akong kriminal, Sinag. Sa tingin mo, kapag nalaman ng mundo na ang ina ng anak mo ay isang money launderer, ano ang sasabihin nila sa kanya? Naramdaman ni Sinag ang pagtama ng mga salita. Hindi niya naisip iyon. Ang tanging naisip niya ay ang sarili niyang kaginhawaan. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko. Ako lang ang responsible sa transaksyon. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Kung hindi ko alam, ang boses ni Liwayway ay naging matalim. Bakit ka nagmamadaling idiborsyo ako? Bakit mo ako pinalabas sa ospital na parang basura? Hindi ba't upang maprotektahan ang sarili mo at ang iyong inang demonyo? Napahigpit ang hawak ni Sinag sa telepono. Tama ka, mahinang sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay tila boses ng isang nabigo. Tama ka, Liwayway. Hindi ko alam ang gagawin ko. Si Mama, pinilit niya ako. Kailangan kong sundin ang gusto niya. Ang legacy ng Montemayor ay nasa balikat ko. Ang legacy? Ang legacy na puno ng kasinungalingan at money laundering? Ikakasal ako kay Luningning dahil sa business merger, Liwayway. At, ang totoo, ikaw. Napabuntong hininga si Sinag. Hindi niya kayang sabihin. Ako? Sabihin mo na. Walang masasakit pa sa katotohanan. Ikaw ang replacement ko para kay Aurora. Siya ang mahal ko. At nang mamatay siya, ang tanging paraan para mabawasan ang guilt ko ay ang magkaroon ng pamilya sa isang babaeng kamukha niya. Kaya kitang ginamit. Ang pagtatapat ay lumabas ng mabilis, puno ng relief at guilt. Pagkatapos niyang magsalita, naramdaman niya ang katahimikan sa kabilang linya. Kaya pala, bulong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay parang hangin. Liwayway, pakiusap. Pumirma ka na. Bibigyan kita ng mas malaking pera. Kung hindi, kami ang malulunod. At kasama ka na rin. Ngumiti si Liwayway. Ngunit ang ngiti ay hindi niya makita. Ginawa ka nilang isang kasangkapan, Sinag. Hindi ka lalaki. Isa ka lang laruan ni Doña Carmen. At ang mas malala, hinayaan mo silang gawin iyon. Nagmamakaawa ako para kay Kulas. Ang isang ama ay hindi nagmamakaawa. Ang isang ama ay nagtatanggol. Hindi mo ako tinanggol. Mas pinili mo ang Montemayor legacy kaysa sa pamilya mo. Narinig ni Sinag ang tunog ng pag-iyak ng isang sanggol sa kabilang linya. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Ang puso niya ay kumirot. Liwayway. Nasaan si Kulas? Gusto ko siyang makita. Wala si Kulas sa akin. Nasa ligtas na lugar siya. At ngayon, sabi ni Liwayway, ang boses ay nagiging matigas. Tapos na ang 24 oras mo. Pagkatapos ng paghaharap sa telepono, alam ni Liwayway Solis na nasa huling yugto na siya ng digmaan. Si Sinag ay duwag at si Doña Carmen ay desperado. Ang kanyang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagkakakulong at pagkawala ng kanyang anak. Ito na ang oras, Diwa, sabi ni Liwayway, habang tinitingnan ang listahan ng mga miyembro ng Board of Directors ng Montemayor Group. Hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng ebidensya sa kanila ng sabay-sabay. Kailangan kong hatiin sila. Nagsulat siya ng isang anonymous letter. Maingat, professional, at puno ng mga legal na termino. Ang nilalaman nito ay tungkol sa mga hinala ng financial irregularity sa Montemayor Charity Foundation at ang paggamit ng mga offshore account para sa mga transaksyon ng mga Montemayor. Ang liham na ito ay hindi magpapatunay ng kahit ano.
paliwanag ni Liwayway kay Diwa. Pero magdudulot ito ng alarm. Ang board ay magtatakda ng emergency meeting para malaman kung totoo ba ang mga hinala. At doon magsisimula ang gulo. Sabi ni Diwa, ang kanyang mukha ay seryoso. Pero paano natin malalaman kung ano ang tunay nilang depensa? Ngumiti si Liwayway, ang ngiti ay parang lason. Kailangan nating alamin kung saan nila inilagay ang original documents, ang hard copy ng mga wire transfer na may pirma ni Doña Carmen, at may alam ako na pwedeng makatulong sa atin. Makalipas ang 2 araw, nagpadala si Liwayway ng mensahe kay Luningning de Guzman. Luningning, nagpapasalamat ako sa pag-imbita mo sa akin sa isang kape. Kailangan ko ng payo. Gusto ko ng sumuko. Sa isang mamahaling coffee shop, dumating si Liwayway, nakasuot ng simpleng damit, nagdala ng isang simpleng cross necklace. Ang kanyang mata ay tila mapula at may traces ng pag-iyak. Umupo si Luningning, punong-puno ng satisfaction. Mabuti naman, Liwayway, sabi ni Luningning, umuupo ng may pagmamataas. Akala ko, hindi ka na makikinig. Sa tingin ko, alam mo na ang lugar mo. Si Sinag ay akin, at ikaw, wala ka na. Alam ko, mahinang sabi ni Liwayway, tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng sining. Sana ay hindi ko sinubukang lumaban. Gusto ko nang bumalik sa probinsya, pero natatakot ako. Natatakot? Bakit? Natatakot ako na baka gamitin nila ako. Ang mga document, bulong ni Liwayway. Ang boses ay tila nag-aalala. Baka isipin nila na kasabwat ako. Hindi ko alam ang tungkol sa offshore na iyon. Ngumisi si Luningning. Huwag kang mag-alala. Ang mga Montemayor ay may legal genius. Hindi kanila masisira. Lalo na dahil ang lahat ng ebidensya ay itinago. Sila Doña Carmen at Sinag lang ang nakakaalam kung saan nakalagay ang mga original papers. Saan? Mahinang tanong ni Liwayway. Hinawakan ng kamay ni Luningning na tila humihingi ng tulong. Aba, natural. Sa lugar na hindi mo mahahanap, tawa ni Luningning. Sa old office ni Sinag, ang wing na hindi na ginagamit, sa safe na itinago sa likod ng lumang painting ng pamilya, walang makakapasok doon. Nakahinga ng malalim si Liwayway. Napakalaking impormasyon. Salamat, Luningning. Alam mo, sa totoo lang, ang financial battle ay masakit. Hindi ako qualified para dyan. Gusto ko na lang ang child support. Magkano ba ang kaya nilang ibigay? Tumawa si Luningning. Mabuti at natauhan ka. Sige, sabihin ko kay Sinag. Ngumiti si Liwayway, pilit. Sige, Luningning. Ipagpatuloy mo ang pag-iisip na ikaw ang nanalo. Sa ng gabing iyon, si Liwayway at Diwa ay nasa tapat ng Montemayor Building. Ang old office ni Sinag, ang wing na hindi na ginagamit, ang code, Sinag, Inigo, Aurora. Ang combination ay malamang ang birthday ni Aurora o ang anniversary nila. Sabi ni Liwayway, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ngunit ang guard? Nag-ayos ako, sabi ni Diwa. Sinabi kong meron kaming emergency meeting tungkol sa anonymous letter. Sabi ko, board meeting. Pumasok sila at sa tulong ng isang security guard na pinayagan ni Diwa, umakyat sila sa old wing. Ang silid ay puno ng alikabok. Sa dingding, may isang malaking painting ng pamilya Montemayor. Puno ng kasinungalingan. Maingat na inalis ni Liwayway ang painting. Sa likod, may isang lumang safe. Subukan natin ang birthday ni Aurora, bulong ni Liwayway. Nasa loob ng boardroom ng Montemayor Group si Sinag Reyes Montemayor. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang table. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang lahat ay tungkol sa anonymous letter at ang mga alegasyon ng financial fraud sa Montemayor Charity Foundation.
Si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang silya, ang kanyang balikat ay nakataas, may isang aura ng kapangyarihan. "Makinig kayo, mga Ginoo," malamig na sabi ni Doña Carmen. Ang sulat na ito ay isang gawa ng isang blackmailer, ang dating asawa ni Sinag, si Liwayway Solis. Desperado siyang kumuha ng mas malaking settlement. Ang lahat ay kasinungalingan. "Pero Doña Carmen," tanong ng isang board member, "ang wire transfer ng 500 million pesos mula sa MCF papunta sa isang joint account ay totoo. Paano ninyo ipapaliwanag iyon?" Ngumiti si Doña Carmen. "Iyon ay isang internal transaction. Ang pera ay inilipat sa account ng mag-asawa para sa isang emergency investment na hindi pwedeng dumaan sa charity audit. Ang layunin ay para sa charity pa rin." Magaan ang pakiramdam ni Sinag. Ang kanyang ina ay laging may way out. Ang kailangan lang niya ay pumirma si Liwayway at matatapos na ang gulo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Liwayway Solis kasama si Attorney Diwa de la Cruz. Ang lahat ay natahimik. Si Liwayway ay tumayo sa likod ni Diwa. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Sa kanyang kamay, may isang folder na mas makapal pa kaysa sa lahat ng legal documents sa mesa. "Inanyayahan namin ang aming kliyente, si Mrs. Liwayway Solis Montemayor, upang magbigay ng kanyang testimony," sabi ni Diwa. "Wala siyang karapatan," sigaw ni Doña Carmen. "Meron," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malinaw. "Ako ang co-owner ng joint account na ginamit. May karapatan akong ipagtanggol ang aking sarili sa mga allegation ng money laundering." Hinarap ni Liwayway ang board members. "Mga Ginoo, ginawa nila akong accomplice pero hindi ako ang mastermind." Inilabas ni Liwayway ang documents, isang photocopy ng wire transfer na may 2 pirma, ang kay Sinag at ang kay Doña Carmen. Ayon sa original document na ito, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay tila nagbabasa ng isang panalangin. Ang transaksyon ay inapprove ni Doña Carmen Montemayor mismo, at ang offshore account na pinaglipatan ng pera ay nakapangalan sa isang shell corporation na co-owned ni Sinag at ni Doña Carmen. "Kasinungalingan," sigaw ni Doña Carmen. "Hindi ko yan pinirmahan." "Pero, Doña Carmen," ngumiti si Diwa, "ang signature nyo ay identical sa bank documents nyo at ang Shell Corporation ay may tax evasion case na pending sa Switzerland. At may trail ng pera. Mayroon kaming ebidensya." Tumingin ang lahat kay Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay naging scarlet red. Si Sinag. Naramdaman niya ang pagkalamig sa kanyang likod. Nakita niya ang kanyang ina, nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Sa wakas, nakita niya kung gaano kademonyo ang Montemayor legacy. "Mama," bulong ni Sinag. "Tumahimik ka, Sinag!" sigaw ni Doña Carmen. Ngunit nagpatuloy si Liwayway. "At tungkol sa child custody at diborsyo, mga Ginoo, hindi ako ang lumalaban. Sila ang nagmamadali dahil kung lumabas ang kasong ito, ang board ay magkakaroon ng publicity nightmare. Hindi nyo pwedeng hayaan na ang chief executive nyo ay masangkot sa money laundering." Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang reputation ang kanilang pinakamahalaga. Ang chairman ng board ay tumayo. "Sinag, kung hindi mo maipapaliwanag ang transaksyon na ito at kung bakit ginamit ang pangalan ng charity foundation, kailangan mong magbigay ng temporary leave of absence." Tiningnan ni Sinag ang kanyang ina. Ang pagmamahal niya ay nauwi sa pagkapuot. Ang lahat ng ginawa niya para sa legacy ay nasira ng kanyang ina. Hinarap ni Sinag ang board. Ako ang may pananagutan, pero hindi ako ang nag-utos. Si Mama, huwag mo akong isumbong, Sinag." Nagtataka si Doña Carmen. Napatawa si Sinag, tawa si isang maikli
mapait na tawa. Nakita niya ang kanyang sarili. Duwag. Ako? Ako ang nagkamali, sabi ni Sinag. At para protektahan ang Montemayor Group, ako ay magre-resign. Gumuho ang mundo ni Doña Carmen. Hindi, Sinag. Ngunit huli na, ang boardroom ay tahimik na. Si Sinag ay nakaupo, ang kanyang muka ay nasa kanyang mga kamay. Ang kanyang resignasyon ay inihayag na. Wala na siya. Ang kanyang apelyido ay Montemayor, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay wala na. Hindi na siya ang chief executive, hindi na siya ang hari. Pumasok si Luningning sa boardroom, ang kanyang muka ay puno ng horror. Sinag, ano ang nangyari? Hindi ito totoo, hindi ba? Ikaw ang CEO. Tiningnan ni Sinag si Luningning. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng awa, kundi galit. Ako ay nag-resign, Luningning. Ang company ay iniiwan ko sa kamay ng board. Nag-resign? Bakit? Paano ang kasal natin? Paano ang pera? Ang trust fund mo? Ang trust fund ay frozen, sabi ni Sinag sa isang tinig na walang damdamin. At ang kasal? Walang kasal. Ikaw at ako, wala tayong pinirmahan. Pera lang ang naguugnay sa atin. Ngumiti si Luningning, ngunit ang ngiti ay parang apoy. Pera lang? Sinag, akala mo minahal kita? Ginawa ko lang yan para sa pera mo, para sa kapangyarihan mo. Naglakad si Luningning patungo sa pinto. Ang kanyang mata ay hindi na nagpapakita ng pag-ibig, kundi ng pagkasuklam. Ang akala ko, hari ka. Hindi ka lang pala sapat. Hindi ka pwedeng maging chief executive. At ako? Kailangan ko ng king, hindi ng isang loser. Luningning, sigaw ni Sinag. Goodbye, Sinag. At sana, maging masaya ka sa iyong probinsyanang asawa. Umalis si Luningning. Ang tunog ng kanyang sapatos ay naging huling eko ng kanyang pagtataksil. Si Sinag ay nanatili, mag-isa, durog na durog. Ang kanyang ina ay nagtatago na. Ang kanyang fiancé ay nagtaksil sa kanya. Ang lahat ng inakala niyang pag-ibig at kapangyarihan ay naging kabalintunaan. Nasa labas ng Montemayor Building si Liwayway, naghihintay kay Diwa. Nakita niya ang paglabas ni Luningning, ang muka ay puno ng galit at ang pagtatakbo niya sa kanyang sasakyan. Hindi na mahalaga ang pera, bulong ni Liwayway. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa muka ni Liwayway. Liwayway, ang lahat ay natapos na. Nanalo tayo. Ang mga Montemayor ay may kaso na. Ikaw, ligtas ka na. Dinala ni Diwa ang documents ng final court order. Ang korte ay nagbigay ng full custody kay Kulas Solis Montemayor sa iyo, Liwayway. Ang ama ay may visitation rights lang, ngunit ang kanyang pangalan ay hindi na kailangang gamitin sa legal na paraan. Ang annulment ay granted, at ang mga Montemayor ay hindi na makagagambala sa buhay ninyo. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang kanyang anak. Salamat, Diwa. Salamat sa lahat. Pagkatapos ng 3 araw, si Liwayway ay pumunta sa lumang mansyon. Hindi na siya ang maid-like na asawa. Siya ay isang mother na may court order. Kinuha niya si Kulas mula sa kamay ng isang galit na Doña Carmen. Hindi mo pwedeng gawin ito, Liwayway. Ang bata ay Montemayor. Ang bata ay Solis Montemayor, Doña Carmen. At ang legal na pangalan niya ay Kulas Solis. Ang batas ay pumanig sa akin. Ang custody ay akin. Umugong ang isang sasakyan. Si Sinag. Bumaba siya. Nakasuot ng simpleng damit, hindi na ang mga mamahaling suit na dating suot niya. Mama, tama na. Hayaan mo na sila. Nagulat si Doña Carmen. Sinag, hindi ka na Montemayor. Gagamitin mo ang kapangyarihan mo. Wala na akong kapangyarihan, Mama. At sa tingin ko, hindi ko talaga kailangan iyon. Tumingin si Sinag kay Liwayway at pagkatapos ay sa kanyang anak. Liwayway, mahinang sabi ni Sinag. Ang sinabi ni Luningning, totoo, ginawa ko ito para sa pera at sa legacy. Patawarin mo ako.
Hindi ko nahahawakan ng bata hanggat hindi ko pa nalalaman kung sino ako. Kinuha ni Liwayway si Kulas sa kanyang bisig. Ang anak mo ay kailangan ng isang ama, Sinag. Ngunit kailangan mo munang hanapin ang sarili mo. Doon ka magsimula. Hindi ako maghihiganti. Hayaan na ang batas ang magbigay ng hustisya. Ang kailangan ko lang ay ang kapayapaan. 6 na buwan ang nakalipas. Bumalik si Liwayway Solis sa probinsya ng Calinaw. Ang bahay ng kanyang tiyahin ay simple, ngunit puno ng init at pagmamahal. Sa likod ng bahay, ang tanawin ay ang malawak na bukid na nagpapaalala kay Liwayway kung sino siya bago siya naging Montemayor. Si Kulas ay masigla, tumatawa habang naglalaro sa kanyang bago at simpleng playpen. "Ma, ang ganda ng araw, ano?" sabi ng kanyang tiyahin. "Masarap ang hangin dito, tiya." Ngumiti si Liwayway. Ang ngiti ay totoo, hindi painted o fake. Ang kanyang paghihiganti ay natapos na. Si Doña Carmen at ang Montemayor Group ay under investigation. Ang lahat ng tax evasion at money laundering ay nilalabas na sa publiko. Salamat sa evidence na binigay niya sa BIR at SEC. Hindi na siya nag-aalala sa Montemayor. Ang kailangan niya ngayon ay ang sarili niyang pamana. Kasama si Attorney Diwa de la Cruz, itinatag ni Liwayway ang isang foundation na tinawag niyang Mangyayari Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga babaeng na biktima ng financial abuse at fraudulent marriage. Sa kaalaman niya sa batas at accounting, nagbigay siya ng pag-asa sa mga babaeng tulad niya, mga babaeng inakala na hindi sila mahalaga. Ang pinakamalaking sandata ng isang ina ay hindi ang pera, sabi ni Liwayway sa kanyang unang meeting sa mga bagong members ng foundation. Ito ay ang katalinuhan at ang katotohanan. Siya na ngayon ang inspiration. Hindi dahil sa Montemayor kundi dahil sa Solis. Sa Maynila, ang buhay ni Sinag ay ganap na nagbago. Ang kanyang pamilya ay nasa ilalim ng media firestorm. Si Doña Carmen ay nasa house arrest at ang Montemayor Group ay delisted na sa stock exchange. Si Sinag, wala na siyang yaman. Wala na siyang executive title. Wala na siyang mga kaibigan. Ang tanging natira ay ang kanyang pangalan at ang kanyang guilt. Ngunit hindi siya sumuko. Pinili niya ang isang trabaho na walang kinalaman sa Montemayor. Isang regular job sa isang maliit na coffee shop na may-ari ng kaibigan niya. Siya na ngayon ang isang barista at sales clerk. Ang kanyang mga kamay, na dating humawak lang ng contract at pen, ay ngayon ay humahawak ng coffee machine at mop. Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay unti-unting nawawala. Natutunan niya kung paano makipag-usap sa mga ordinaryong tao, ang mga taong dating tinitingnan niya. Nahanap niya ang isang kalayaan na hindi niya alam na kailangan niya. Isang hapon, nakita ni Sinag ang isang article sa dyaryo. Liwayway Solis, ang bilyonaryong asawa na naging bayani ng mga naapi. Nakanggiti si Liwayway, nasa tabi niya si Kulas. Hindi siya nakaramdam ng galit, nakaramdam siya ng paghanga. Ang Liwayway na kanyang inabandona ay naging mas malakas kaysa sa kanya. Isang gabi, dumating ang email ni Diwa. Ang kaso ay hindi pa tapos, pero ang korte ay nagbigay ng sumakay si Sinag ng bus papunta sa probinsya ng Calinaw. Nahanap niya ang address na ibinigay ni Liwayway, isang simpleng bahay. Sa labas, nakita niya si Kulas naglalaro sa buhangin. Si Kulas, 6 na buwan na, nakangiti, healthy at happy. Hindi siya lumapit. Tiningnan niya lang ang bata mula sa malayo. Ang kanyang puso ay bumagsak. Hindi siya nararapat, pero nagbigay siya ng isang huling hakbang. Hindi niya dinala ang mamahaling regalo. Sa halip, gumawa siya ng isang laruan sa kahoy, isang simpleng wooden duck. Kinuha niya ang wooden duck, naglakad patungo sa bahay. Tiningnan niya ang pinto. Nakita ni Liwayway Solis ang pagod sa mata ni Sinag Reyes Montemayor. Ang dating mayabang na bilyonaryo
ay nasa harap niya, nakasuot ng simpleng t-shirt at jeans, may dalang isang laruang kahoy. Hindi na siya ang lalaking minahal niya, pero hindi na rin siya ang lalaking kinasusuklaman niya. Sinag, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit. Alam kong darating ka. Binuksan niya ang pinto ng mas malawak. Pumasok ka. Umupo sila sa silya, sa sala na puno ng mga alaala ng simpleng buhay ni Liwayway. Ang bata, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay mababa at puno ng takot. Si Kulas, kumusta siya? Masaya siya, ngumiti si Liwayway, isang matamis at taos-pusong ngiti. Masaya si Kulas dahil malayo siya sa business at lies. Inilapag ni Sinag ang laruang wooden duck sa mesa. Ito, ginawa ko para sa kanya. Hindi ako marunong gumawa ng mamahaling regalo. Ito lang ang kaya ko. Ang regalo ay hindi mahalaga, Sinag. Ang effort at ang katotohanan ang mahalaga. Huminga ng malalim si Sinag. Liwayway, kailangan kong maging tapat sa iyo. Ang lahat ng sinabi ko tungkol sa pagmamahal, isang kasinungalingan. Ginamit kita. Hindi lang para sa bata, kundi para takasan ang guilt ko kay Aurora. Alam ko, sabi ni Liwayway. Wala na akong pera, wala na akong status. Hindi na ako Montemayor. Patawarin mo ako. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pinatawad na kita, Sinag, sabi ni Liwayway. Nagulat si Sinag. Paano? Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay matalim. Ito ay para sa akin, para makalaya ako sa galit at paghihiganti. Kung hindi kita papatawarin, mananatili akong bilanggo ng legacy mo, at iyon ang gusto ni Doña Carmen. Liwayway. Nagsimulang umiyak si Sinag. Ang mga luha niya ay totoo. Ang guilt niya ay nagbabalik. Pero hindi kita babalikan, Sinag, patuloy ni Liwayway. Ang pag-ibig na nagmula sa kasinungalingan ay hindi po pwedeng maging foundation ng isang buhay. Hindi ako ang Aurora. At hindi ko kailangan ang isang lalaking may guilt. Ano ang kailangan mo? Ang kailangan ko, ngumiti si Liwayway, ay ang ama ng aking anak, ang isang partner para sa parenting, isang partner na matapat, may dangal, at handang maging example para kay Kulas. Dinala ni Liwayway si Kulas sa sala. Ang bata ay nakangiti, curious sa estranghero. Umupo si Sinag sa sahig at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Kulas, bulong ni Sinag. Ako si Papa. Salamat sa second chance. Nang gabing iyon, hindi nag-usap sina Liwayway at Sinag tungkol sa business o Montemayor. Nag-usap sila tungkol kay Kulas, kung paano siya mag-aaral, kung ano ang gusto niyang maging. Sa wakas, nahanap ni Sinag ang tunay na, ang kalayaan na maging ordinaryong tao at ama. Ang revenge ni Liwayway ay natapos na. Ang Montemayor Group ay seryosong sinisiyasat. Si Doña Carmen ay humarap sa hukuman. Si Luningning ay nawala na. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ni Liwayway ay hindi ang pagbagsak ni Sinag. Ito ay ang kanyang pag-angat. Tiningnan ni Liwayway ang kanyang reflection sa salamin. Hindi na siya ang probinsyanang inosente. Siya ay si Liwayway Solis, isang survivor, isang activist, isang entrepreneur na may mangyayari foundation. Ang kanyang flaw na pagiging inosente ay napalitan ng katalinuhan at lakas ng loob. Sa dulo ng lahat ng pagdurusa, nalaman niya, ang pagmamahal ay hindi humahanap ng kapalit. Ang pagmamahal ay nagbibigay ng lakas. Tumingin si Liwayway sa labas, kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Ang Liwayway ay sumikat na. Ang pinakamahusay na sandata
ay hindi ang paghihiganti, bulong ni Liwayway, kundi ang pag-ibig na nagdudulot ng kalinawan at pag-asa. Ito ang kanyang pag-asa, ang pinakamahusay na pamana para kay Kulas. Mga minamahal naming taga-subaybay, dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway Solis at Sinag Reyes Montemayor. Ang aral ng kwentong ito ay napakalalim. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o apelyido, kundi sa dangal, katapatan, at sa wagas na pag-ibig ng isang ina. Ang paghihiganti ay nagdudulot ng kapayapaan, ngunit ang pagpapatawad at katarungan ang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Ang bawat babae ay may lakas para bumangon mula sa pagkawasak at maging isang liwayway, isang bagong simula, puno ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Sumpa ng Liwayway, ang pagbagsak ng isang bilyonaryo. Napakalaki po ng aming pasasalamat dahil pinakinggan ninyo ang bawat luha at tagumpay ni Liwayway. Ibahagi niyo po sa amin ang inyong saloobin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong nakuha mula sa kwento? Ano ang gusto ninyong mangyari kay Sinag at Kulas sa hinaharap? Anong klase ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko,